In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, sa namang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin namang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, O Lord Jesus Christ. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatutuo tungkol sa akin, ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman di sila mapapahamak. Hindi sila maahagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa. Sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, muling ipinakita ni Jesus ang kanyang pagkadiyos. Ako at ang Ama ay iisa. Ito ay malinaw na pahayag ng kanyang pagka-Kristo, ngunit maraming hindi naniniwala, sapagkat hindi sila kabilang sa kanyang mga tupa. Ito ay paanyaya sa atin ngayon. Tayo ba ay kabilang sa mga tupa ng Panginoon? Nakikinig ba tayo sa Kanya? Sumusunod ba tayo? Sa unang pagbasa naman, makikita natin ang pagkalat ng mabuting balita sa iba't ibang lugar matapos ang pag-uusig kay Esteban. Sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Kristo. Ipinapakita rito na sa kabila ng pagsubok, patuloy ang paglago ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga tapat na lingkod ng Diyos. Mga halimbawa ng pagbabago ngayong muling pagkabuhay. Masiglang paglilingkod sa simbahan. Maraming kabataan at pamilya ang muling bumalik sa mesa at sa gawaing panlipunan. Halimbawa, mga online rosary, pagtulong sa mga nasalanta ng sakuna, at pagbabalik loob sa kumpisal. Pagpapatawad at pagkakaisa. Sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, maraming pamilya ang nagsisikap maghilom ang mga sugat ng tampuhan, sama ng loob at pagkakahiwalay. Tugon natin sa pagtawag ng pagbabago. Ang simbahan ay patuloy na pagsusumikap ng synodality. Isang simbahang nakikinig,
naglalakbay kasama ng bayan at bukas sa diwa ng Espiritu Santo. Paano natin itama ang ating mga pagkakamali? Pakikinig sa salita ng Diyos araw-araw. Pagtanggap sa mga sakramento, lalo na ang kumpisal at Eucharistia. Pagtulong sa mga nangangailangan bilang kabahagi ng katawan ni Kristo. Pagdarasal para sa kapatawaran at gabay ng Espiritu Santo. Manalangin tayo para sa kalusugan at pagpapagaling. Aming Amang mapagmahal, ipinagkatiwala po namin sa iyo ang aming mahal na pastol ng simbahan, Obispo Jose Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, at Padre Nathaniel Cañares. Ipadama mo po ang iyong kagalingan at lakas sa kanila. Hipuin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay at bigyan sila ng kapanatagan ng loob. Gayon din, dinadalangin namin ang pagaling ng mga nanonood at nakikinig at na buong sangkatauhan mula sa anumang karamdaman, pisikal, emosyonal o espiritual. Manalangin din tayo sa kaluluwa ni Pope Francis at para sa lahat ng yumao. Mahal na Panginoon, isinasamo po namin ang awa mo para sa kaluluwa ni Pope Francis at ng lahat ng aming mga mahal sa buhay na pumanaw. Kabilang na rin po ang kaluluwa ng mga taong personal naming ipinagdarasal sa pamamagitan ng mapagpalang panalangin ng mahal na Birheng Maria. Naway makapiling nila ang iyong walang hanggang kaharian. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual life shine upon them. May they rest in peace. Amen. Manalangin tayo at pagpapasalamat at gabay para sa mga bagong halal na pinuno. Aming mapagmahal na Diyos, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa iyong paggabay sa naging mapayapa at matagumpay na halalan sa aming lungsod, sa aming probinsya at sa buong bansa. Salamat po sa lahat ng mga bagong halal na lingkod bayan. Idinadalangin po namin na pagkalooban ninyo sila ng karunungan, malasakit at katapatan sa kanilang paglilingkod. Naway maging bukas ang kanilang puso at isipan sa iyong kalooban upang ang kanilang pamumuno ay magdulot ng tunay na kaunlaran, katarungan at kapayapaan sa aming pamayanan. Gabayan mo po sila araw-araw upang ang kanilang mga desisyon at hakbang ay maging salamin ng iyong pag-ibig at katarungan. At naway kami rin bilang mamamayan ay makiisa sa kanilang layunin para sa kabutihan ng nakararami. Ito po ay aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ating mga referensya ay nagmula kay Juan, ang pagkakilanlan ni Jesus bilang pastol ng kanyang mga tupa. At sa gawa, unang tawag na Kristiyano sa Antioquia. Catechism of the Catholic Church, section 753 to 757 and 871 to 873. Ang simbahan bilang gawa ng Diyos. Gaudete et Exsultate ni Pope Francis, panawagan sa kabanalan sa ordinaryong buhay. Sa muli,
hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng hapag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!